Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ngayon ay panibagong kwento ang ating matutunghayan sa kwentong pinamagatang My Best Friend's Heartbreak. Magkaibigan, kasama sa lahat ng laban at saya sa buhay, hanggang kailan magtitiis at mananatiling nakatingin lamang sa malayo. May pag-asa pa nga ba sa pagmamahal kung unti-unti na siyang nawawala sa buhay mo? Tunghayan natin ang unang bahagi ng ating kwento. Ewan ba ni Nika kung bakit napatitig pa siya sa stage kung saan tumutugtog ng classic OPM rock ang The Band, ang sikat na college band sa university nila noon. Nag-disband din naman na magpipinsan pagka-graduate ng mga ito dahil hobby lamang ng grupo ang pagtugtog. Nakakahinayang dahil kung nagpatuloy ang banda, siguradong sumikat iyon sa buong bansa. Pero sumikat pa din naman ang Buenas Suerte Cousins sa kanya-kanyang field ng mga ito. Businessman si Sid pero internet famous ito dahil sa paniligaw sa lalaki ng celebrity host na si Donnie. News anchor naman ang keyboardist na si Gon. Kilalang singer ang ex-lead guitarist / vocalist na si Bam. At songwriter / game show host naman si Von. Kaya hindi nakapagtataka nakakabingi ang sigawan ng crowd lalo na ng mga babae. Napilit ko silang tumugtog ngayon. Natatawa ang kwento ni Louie, ang owner ng bar, kung nasaan sila ngayon na bartender ng barkada nila habang nasa counter sila. Na birthday boy din ng gabing iyon. They couldn't say no to their former manager. Could they? Plus, it's my birthday. Kaya yan, nagkaroon na sila ng instant reunion ngayong gabi. Napatango naman ang kaibigan ni Nika na sina Kath, Ira, Maya, at Jamie. Nakahilera niya sa high strolls. Sa tapat ng counter at pinaghanda ni Louie ng scotch, hindi umiinom ng alak si Nika, kaya potato crochet lang ang kaharap niya. Isa pa, kay Von pa lang ay lasing na siya. Hello Pips, bati ng madaldal na si Von sa crowd, pagkatapos tumugtog ng banda. This is the first time in a while that we played as a band, so we hope that you love our performance. Isang malakas na sigawan at tilian ang isinagot kay Von ng crowd. At sapat na iyon para malaman ng lalaki na nag-e-enjoy ang mga fans. Maging ang mga kaibigan nga ni Nika, sumigaw at nag-angat pa ng mga baso bilang sagot sa tanong ng lalaki. Mukhang nakontento naman si Von nang umisi at nag-flying kiss pa bago bumaba ng stage. Ang landi talaga ng lalaking to. Von is your ex-boyfriend, right? Tanong ni Ira kay Nika habang hinahalo-halo ang lamang ice cubes ng baso nito. Nakataas ang kilay ni Ira. Halatang good-natured ang pananukso. Pagkatapos ay inilingon si Louie na nakararating lang dito. Excuse me, male specimen, can you please leave us alone? Alam naman namin kakampi ka ni Von kaya shoo, ibabash namin ang malandi mong kaibigan. Kaya kung ayaw mong masaktan ang male pride mo, just go away. Natatawang itinaas ni Louie ang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Fine, I'll leave you alone. But Ira, magpapaalam ka muna sa akin bago ka umuwi. I'll drive you home. I know my way home. Thank you. Masungit na sagot ni Ira bago nag-ibas ng tingin kay Louie na nalaglag ang mga balikat bago umalis. Si Ira naman, umarte na naman na parang walang nangyari nang muling harapin si Nika. Wala na nag-react sa kanila dahil sanay na sila sa pambabara nito kay Louie o sa kahit sinong lalaki for that matter. Anyway, Nika, for how long have you dated Von nga pala? Medyo kumunot ang noon ni Nika habang nagbibilang sa isipan. 2 taon na rin naman mula nang isubsob niya ang sarili sa trabaho para makalimutan si Von. Pero sa totoo lang, hindi pa talaga siya nakakalimot. We've been together for 3 years before everything went downhill during the peak of his career. Busy daw siya sa dami ng projects niya that time, so he called quits. Natawa ang kanyang mga kaibigan habang iiling-iling. Hindi naman na-offend si Nika dahil college friends niya ang 4 na bruha. Sobrang prangka ng mga ito at nung una pa lang, vocal ng mga kaibigan sa pagtutol kay Von. Kaya nga never din naging close ang ex-boyfriend niya sa mga circle of friends. Busy pero kung kani-kaninong celebrity siya nalilink after your breakup. Iling-iling na komento ni Jam. Habang binibigyan siya ng disapproving look. I've said it before and I'll say it again. Von isn't worth your time, so stop staring at him, Nika. Nag-iinit ang mga pisngi ni Nika nang ma-realize na nahuli pala siya ng mga kaibigan na nakatitig sa dance floor kung saan may naka-flirt na naman si Von na mga babae.
Humarap siya sa mga bruha niyang beshes at natawa nang makitang parang gusto na niyang sabunutan ng mga ito. Minsan talaga, kahit siya ay nai-intimidate sa apat. Am I too obvious? Inabutan siya ni Kathy ng tissue na lalo niya ikinatawa. Here, Beshi, wipe off your drool. Don't be too hard on Nika. Pagtatanggol naman sa kanya ni May. Sa kanilang magkakaibigan, ito lang ang boto kay Von. Hindi dahil gusto ni May ang lalaki. Supportive lang talaga ito dahil gaya niya ay hopeless romantic din si May. Hindi naman joke ang 3 years nilang relationship ni Von. You can't blame her if she still has feeling for him 2 years after they broke up. Feelings? I doubt it. Kontra ni Kath. Kung may bitter sa kanila si Kath yun, wala naman kasing nakakakilig na love story para sa babaeng to. You just develop an unhealthy habit of loving that boy. Nika, have mercy on yourself and get over him please. Tumangutango naman si Jamie at Ira bilang pagsang-ayon kay Kathy. Tinapik naman si Nika ni May sa balikat na parang kinokonsol siya. Tumabingi ang kanyang ngiti. Gusto sanang ipagtanggol ni Nika ang sarili. Nag-ghosting lang naman sa kanya si Von 2 years ago, kaya inassume niyang break na sila. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang malinaw na closure ng lalaki, kaya hindi pa rin niya ito malimutan. Ang dami pa kasi niyang tanong gaya ng kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila at naghiwalay sila ng ganoon lang. OMG, bulong ni May habang tinatapik-tapik ang kanyang hita. Girl, Von is looking at you. Napatingin si Nika sa direksyon ni Von at gaya nga ng sinabi ni May, nakatingin nga sa kanya ang lalaki. Kahit na may naglalarong makukulay na laser lights sa gwapong mukha ni Von, nahuli pa rin ni Nika ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Napadiretso siya ng upo nang maramdaman ng pamilyar na kilabot at mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi magandang kombinasyon ng kaba at panik. Saka maayos pa siyang tingnan sa suot na mini black dress. Wavy pa ba ang ash blonde niyang buhok? Perfect pa ba ang kanyang makeup? Usually confident siya sa kanyang itsura. Pero kapag nandyan si Von, lagi niyang nagagawang maging conscious dahil alam naman niyang napapaligiran ito ng mga female celebrities na maladyosa sa ganda. Wait, is he walking towards you? Parang gulat at excited na tanong naman ni May. Oh damn, really is. Napalunok si Nika nang makitang mabilis ang lakad ni Von papunta sa kanya, kaya hindi tuloy niya malaman kung tatayo ba siya para salubungin ang lalaki o tatakbo siya palabas ng bar. So, sa 2 years kasi mula na naghiwalay sila, ay nakikita naman niya si Von sa TV. Saka madalas itong may interview o photoshoot para sa women's magazine kung saan nagtatrabaho siya bilang writer. Pero thankfully, hindi naman siya ang naa-assign para mag-interview sa lalaki. Sa madaling salita, ngayon lang sila magkakausap ulit kung sakali mang sa kanya nga ito lalapit. I'm back, next. Napakurap-kurap si Nika nang humarang sa line of vision niya. Si Sneak, na gaya ng pangalan nito, ay malaki ang ngiti habang nakaangat sa harap niya ang hawak na mango shake. Sneak was a 6 foot tall man with an athletic build, so he was able to unintentionally block her ex-boyfriend from her view. Gusto sanang mainis ni Nika sa lalaki, pero alam naman niyang hindi sinasadyang harangan ni Sneak si Von, na nga alam ni Sneak na naging karelasyon niya iyon. Saka mahirap magalit kay Sneak na parang anghel sa bait. Period. Oh, welcome back Sneak. Distracted na bati ni Nika sa lalaki. Salamat. Saka lumagpas ang tingin niya sa balikat nito. Oh, welcome back Sneak. Distracted pa rin ito. Nadismaya siya nang makitang may ibang babae nang kausap si Von at ang mas masaklap pa, hindi in random girl. He was talking to Leah, Von's one true love, whether he admitted it or not. Oh, so he was going to Leah's direction and not to her. Parang masayang komento ni Jamie habang binibigyan siya ng I told you so look. Sinabi na kasi sa'yo huwag ka nang umasa dyan sa Von na yan. Who's Von? Inosenteng tanong naman ni Sneak na umupo sa tabi ni Nika, saka iniabot sa kanya ang tall glass ng mango shake. Here, Nix. Pinagawa ko sa kitchen since alam ko namang hindi ka umiinom ng alak. Thanks, Nick. Nakangiti niyan sabi. Saka tinanggap ang mango shake. Hindi naman nakapagtatakang may access ito sa kitchen dahil kuya ni Sneak ang bar owner na si Louie. You didn't have to do this though. May 4 seasons juice naman ako dito. Well, I know you love mango. Casual na sagot ni Sneak. Saka hinarap ang kaibigan ni Nika na napansin niyang nakangiti habang nakatingin sa kanila. Kung bakit hindi niya alam. So girls,
Who's this poor Von you were bashing? Nika's ex-boyfriend. Sabay-sabay na sagot ng mga kaibigan. There he is. Dagdag pa ni Ira na pansimpleng inuso ang direksyon ni Von na kasama ang mga pinsan habang kausap ang group of friends ni Leah. Itong si Nikki kasi umaasa na siya ang lalapitan ni Von. Kay Leah naman pala ang pupuntahan ng ex niya. Si Leah naman yung first love ni Von. Additional information na casually namang sinabi ni Kath. We know because we were college batchmates. Legend sa university namin before ang pag-iyak ng dakilang playboy na si Von. Sa stage nung nakipag-break sa kanya si Leah, binigyan siya ng knowing look ng babae. Then, Nix came in the picture. Napayuko naman si Nika at lumapit pagkahawak sa tall glass ng mango shake. Ang mabilis na tibok ng kanyang puso kanina na dala ng excitement ay naging cause na naman ngayon nang bigla ang paninikip ng kanyang dibdib dahil sa masamang memory na bumalik sa kanya. She may or may not be the reason behind Von and Leah's legendary breakup. For the record, she was not proud of it. Is that so? Halatang walang interes na komento ni Sneak. Saka siya inakbayan at yumuko para silipin ang kanyang mukha. Was this his way of shutting down her friends who kept picking on her just because of their distaste towards her ex-boyfriend? Hey Nix, I'm kind of drunk. Do you mind driving me back to my place? I didn't bring my car since Kuya Louie picked me up from work this evening. Nagangat ng tingin si Nika at nakahinga ng maluwag dahil sa wakas, makakatakas na siya sa panghusga ng mga kaibigan nang hindi nagmumukhang bastos. Na makita niya nakangiti si Sneak. Tumango siya at hindi na napigilan ng pagngiti dahil pinagaan nito ang kanyang kalooban. Just like that, her night that was ruined by her friends was suddenly fixed. I mean, I don't get why they are so against Von. Reklamo ni Nix habang busy sa pangalawang serving ng taco. I think up until now, hindi pa nila ako napapatawad for being Von's accidental other girl. Accidental? Mukhang curious na tanong naman ni Sneak habang binubuksan ng panibagong lata ng beer na in-order. As of now, magkatabi silang nakaupo sa food truck na nagsiserve ng Mexican dishes sa isang food park na nadaanan nila kanina. Kaya imbis na umuwi, kumain muna sila ng midnight snack. How did it happen? Hindi mo alam na may girlfriend siya? Tumango si Nika. Nawala na siya ng ganang kumain kaya binitawan ng kalahati ng taco sa plato. I was a member of our university publication and for my last feature article, before our graduation, I was assigned to do a write-up about the fame of our university band for our magazine. Of course, I had to interview the members. Umuntong hininga siya habang iiling-iling na maalala ang kanyang college life. Naging close kami ni Von dahil doon, kahit tapos ko nang isulat yung write-up ko about the band. Palagi pa rin kami magka-chat at magka-text. Ang sabi kasi niya sa akin, break na sila ni Leah. Ako naman tong si Tanga naniwala agad. I even confronted him and before I knew it, we were calling each other's babe. The Leah accidentally read our conversation on his phone. Ouch! Ngumiti si Nika dahil sa reaction ni Sneak na busy sa pagtungga ng beer pero nakatingin pa rin sa kanya at halatang nakikinig sa kwento. Ouch talaga. Nalaman ko lang na hindi pa pala sila break nung nag-perform sa isang school program ang The Band. After nilang tumugtog ng speech si Von at humingi ng mahabang apology kay Leah. Umiiyak pa nga siya nun eh. He then asked her back but she gave him a firm no. Natawa siya sa sarili. Tawang walang buhay. Imagine kung anong na-feel ko that time. Nung time pala na nagde-date kami ni Von, wala akong kaalam-alab na other girl na pala ang tingin sa akin ng schoolmates namin. Even my friends felt the same way. Worse, I didn't know. I was hurting another girl. I felt like an evil person then. You didn't know. Pag-console naman sa kanya ni Sneak. You're not a bad person, Nika. I was. Giit naman niya. Kasi nung lumapit sa akin si Von nung time na yon, I took advantage of his vulnerability. I consoled him in hopes of mending his broken heart. Umasa ako na mapafall na siya sa akin. At mukhang nangyari naman yon. We've been officially together just few weeks after he cried for another girl. Naging laughing stock ako sa university namin kasi alam naman ng lahat kung sino talaga ang mahal ni Von. Kahit sina Kat, Jamie at Ira, ginajudge ako. Si May lang ang nakatanggap sa desisyon ko pero low-key lang ang pagsuporta niya sa akin. Kasi nga, ayaw niyang kontrahin yung iba naming friends na maraming comments. Pero tiniis ko ang lahat ng naririnig ko kasi totoo naman yung sinasabi nila na rebound girl lang ako, na baka sex lang yung habol sa akin ni Von, na mga aagaw at shipwrecker ako. Bakit?
Mahal ko si Von eh. Tanga lang, di ba? I didn't personally witness the story nor I was part of your past, so I will not comment on that. Nakangiti at halatang apologetic na sabi ni Sneak. Napangiti naman si Nika at napatitig dito. Sa totoo lang, 1 taon pa lang sila magkaibigan, pero magaang maagaan na agad ang loob niya kay Sneak dahil mabait ito at malawak pa ang pag-iisip. Nakilala niya si Sneak dahil sa katrabaho niyang si Riza, na nakapartner niya sa isang feature para sa magazine nila. In-interview nila ang bachelor na isa sa mga pioneer at owner ng chains of successful concept cafe sa Manila. Mula noon, naging malapit na sila sa isa't isa. Sneak looked nice and he had a nice build. Hindi artista level ang kagwapuhan pero magaan ito sa mga mata dahil palaging clean-shaven at presentable manamit. Pero sa totoo lang, ang nakakasilaw ng ngiti ni Sneak ang pinaka-attractive dito. Bagay na bagay ang pangalan niya. So, you know what? Von just went ghosting on me a couple of days after our 3rd anniversary. Pagpapatuloy ni Nika sa kanyang kwento, bago pa siya madistract ng nakakahawang ngiti ni Sneak. Ang aliwalas kasi ng mukha nito, kaya siguro mabilis gumagana kanyang pakiramdam kapag nakikita niya ang lalaki. After a month of not responding to my messages, I finally assumed that he already called it quits. Kung bakit, wala akong idea, kasi okay naman kami eh. We even went to Japan to celebrate our anniversary. Tapos bigla na lang siya naging cold. Bumuga siya ng hangin at tiningnan si Sneak na nakatingin lang sa kanya. Ngumiti ito na parang sinasabi sa kanya na itanong lang kung ano man ang naiisip niyang itanong, kaya naglakas loob na siya. Why do guys do that? The ghosting thing? Tumango si Nika. Yes, ghosting on the person you're dating. Have you done that? Umubos si Sneak at namula ang mukha na parang napahiya. I'm no Saint Nix. I've made bad decisions in my life too. Like ghosting on a girl? Like ghosting on a girl? Why do guys do that? Curious niyang tanong at hindi nag-a-accuse. Mukhang naramdaman naman ng lalaki na curious lang siya kaya siguro hindi na-offend at sumagot ng maayos. I can speak on behalf of the male population since contrary to popular belief, nilingon niya ito para taasan ang kilay. Not all men are the same. Siya naman na nag-init ang mga pisngi pero dinaanan lang ng tawa ang pagkapahiya. How could they kiss each other without having a big fight out of it? Touchy. Natawa si Sneak. Kahit na nag-disclaimer na ito na hindi santo ay parang nakakapagduda pa rin. Sa sobrang amo kasi na mukha ng lalaki, magmumukha talaga itong anghel o santo. Sa bait. Anyway, to answer your question, most men probably don't know how to break up with their partner. Takot siyang magkakasakit. Lalo na kung kami ang unang aayaw, kaya gumagawa na lang kami ng dahilan para mga partner na namin ang unang kumalas. Ang gago, oo. Pero mas madali para sa amin ang magpakagago kaysa maging honest. Magpakagago like ghosting? Magpakagago like ghosting. Natatawa nitong pagsang-ayon. Mukhang dinadaan sa pagtawang pagkapahiya. Men have been doing that way before the term was coined, by the way. Natawa si Nika. Sa pagkakataong iyon, totoo ang kanyang tawa. Kapag kausap talaga niya si Sneak, palaging gumagana ang kanyang pakiramdam. He was just a casual friend but sometimes, he was all she needed to feel good about herself. I'll write a list of the reasons guys go ghosting on their partner. Pwede ka bang ma-interview ulit? Sure. Nakangiting sagot naman ni Sneak na iniangat pang hawak na lata ng beer. You owe me a meal for this though.